Yes, sir. Yes, sir. Maraming salamat po for giving this opportunity na maging parte na inyong programa. Oo, Director, diretso ho tayo dito sa ating pag-uusapan ngayong araw. Yung sinasabi Opo. hong resibo, kumbaga sa maikling panahon nyo ho dito sa Calabarzon, para sa inyo ho at kumbaga sinasabi ho yung pinakamalaking win o milestone na talagang naramdaman ho ng mga ordinaryong mga kababayan natin diyan sa Calabarzon. Director. Um, Una-una po, maraming salamat ulit Sir Jay. Ano? Tayo po ay mula sa ibang rehiyon ay nag-report lamang noong June 4 dito sa Calabarzon. And pagdating po sa ating mga programa ay atin pong sinisikap na maibigay lahat ng direktiba ng ating Secretary Juan Miguel Ticuna na maisaayos po at mailapit ang serbisyo ng ating opisina sa ating mga mamamayan. So mula po nang tayo ay dumating dito, ay nakapaglunsad na po tayo ng DNR Permitting on Wheels. Diyan po sa Cavite, meron na po dyan, 2 beses po tayo dyan. At dyan din po sa Rizal, no? 2 beses na rin po dyan sa Rizal. Sa mga susunod na buwan po ay gagawin natin yan sa Cavite uli, itong Agosto. At sa September ay sa Batangas. Ito po ay pangunahing programa ng ating kalihim na kung saan ay yung po mga serbisyo namin sa department, permitting, certifications, clearances, ay dinadala ho namin sa lokal na komunidad upang hindi na ho magsadya ang ating mga kababayan doon sa aming mga designated offices na medyo malayo. At makukuha rin ho nila ito sa loob ng isang araw yung kanilang mga aplikasyon. At Director, pagdating ho dun sa sinasabing National Greening Program, nasa na ba tayo ngayon at ilang ektarya na ho ba ng kabundukan yung masasabi nating matagumpay nating naibalik ho dun sa sinasabing kinagis ng green ho, pagiging green ho ng kabundukan natin? Director. Okay. Pagdating po doon sa ating rehabilitasyon, through expanded National Greening Program or enhanced National Greening Program, 1,000 hektarya Calabarzon lamang ang ating na-state na base po sa record. Wala lang po akong hawak na eksaktong figure sa ngayon, but base po sa record na nakita natin in the past ay marami-rami na rin po dito sa karamihan ay nasa probinsya Quezon, probinsya ng Rizal at dito po sa Batangas, no. Mangilan-ngilan po sa Laguna kasi Laguna at Cavite kasi karamihan po dito ay private property na. At Director, kumbaga hindi ho natin may tatanggi. Grabe ho yung hamon ng basura. Lalo na ho dun sa mga ilog dyan sa lalawigan ng Cavite. Gayun din ho sa lalawigan ng Rizal na dumadaloy papunta ho Manila Bay. Ano ho yung major clean up o yung pagbabago yung nagawa ninyo sa ilang buwan nyo hong panunungkulan nitong mga nakaraang buwan ho? Salamat Sir Jay at nabanggit niyo po yan. Kung atin pong matatandaan, yan po ay nasa radar ng ating, hindi lamang ng aming sekretary po, but maging ng presidente, no? President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Dito po sa Calabarzon ay marami pong nag-ooperate ng sanitary landfill at pinaiigting po ng ating tanggapan yung pag-supervise, pag-monitor dito sa operation ng mga sanitary landfill. And ang ating pong opisina ay nakapag-issue na po ng ilang cease and desist order and notice of violation doon sa mga nakita natin at napatunayang nagkaroon ng paglabag sa existing policies. Ito po ay agarang aksyon na ginagawa ng office, but hindi po ibig sabihin ay kami ay tinututulan namin yung operasyon. Ang gusto po natin ay maisaayos at ma-guide na mabuti ang local government doon sa pagpapatakbo ng solid waste management. Alam naman po natin na ang responsibilidad para sa tamang pagsasaayos at pag-dispose ng basura ay
delegated po ito sa local government unit. And kami po sa national agencies, particular sa AMB, DNR, ay nagbibigay ng technical assistance at monitoring purposes doon sa ating mga go-operate na sanitary landfill. Hindi lang po ito sa Cavite, sir. Mayroon ba rin po tayo sa Rizal at maging sa Batangas area. At Director, ang Calabarzon ho kasi, kumbaga sikat ho ito sa sinasabing ecotourism. Andyan ho yung sinasabing Mount Banahaw, maging ho yung Taal. At kung ano-ano pa, kumbaga marami pa ho pwedeng ipagmalaki dyan sa Calabarzon. Kung kayo ho tatanungin na Director, paano nyo ho binabalanse yung pagdagsa ho ng mga turista habang sinisiguro ho yung sinasabing hindi ho nasisira yung biodiversity ho ng ating lugar. Director. Tama po kayo, Sir J. No? Sa buong Calabarzon po ay kung titingnan natin, legislated natin nasa 11 at yung mga protected area na nasa initial component, umaabot po ito ng halos kulang na 20. No? Napakarami po. At ang lahat po ng yan ay sinisiguro natin na may doon tayong nakadesignate na Protected Area Management Board. Yan po ay board na kung saan ay binubuo ng mga lokal na opisyal. Kasama po doon ang congressman doon sa lugar, mayor, kapitan at mga private sector. Sinisiguro po natin na ang bawat activity na gagawin sa protected area dahil ang trend po ngayon dahil maganda ang kagubatan ay magamit itong protected area sa sa turismo, no? At hindi lamang po naman na community ang nakikinabang dito but maging local government at kabuuan ay di ang ahensya para ma-manage na mabuti. Sinisiguro po natin na bawat aktibidades ito man ay pang nasyonal, ito man ay pang turismo ay mabubusisi po ng committee under the Protected Area Management Board para mapag-aralan ang kanyang impact doon sa komunidad, sa gubat, sa biodiversity, at kahit sa mga hayop na doon po sa kagubatan. No? Dumadaan po ito sa masusing pagsisiyasat ng Protected Area Management Board at inaaprubahan po ito para mabigyan ng kaukulang Environmental Compliance Certificate at nang mag-operate sila or magamit ng naayon po sa ating umiiral na batas. At Director, doon naman ho dun sa sinasabing future plans, kumbaga bago pa lang ho kayong umupo bilang Regional Executive Director dito sa Calabarzon, kung hihingi ho ako ng top 3 na personal yung tututukan at gusto nyo hong mabago bago ho matapos yung taong 2026, ano ho yun Director? Ang actually hindi lang ho tatlo ang naka-pipeline sa atin na Sir J, ano? Yung pong tamang pag-manage ng basura, yung mga facility na nagma-manage ng basura, tututukan po natin 'yan, ano? Yung pong National Greening Program na kung saan ay patungkol sa rehabilitasyon, pinaiigting po natin hindi lang yung ating implementasyon but yung pakikipag-partnership po natin sa private sector at sa mga mamamayan. No? Yun po yung sinasagawa natin sa pamamagitan ng pag-forge ng Memorandum of Agreement. And yung pong ating mga PAs, no po, paiigtingin din po natin yung pagmamanage nitong mga protected area natin para hindi na po dumagsa o hindi na lumaki yung mga nauukupan ng mga illegal occupants sa ating protected area. At Director, kumbaga sa madalas yung nakakanasan natin na pagdaan ho ng mga bagyo, lalong-lalo ho dito sa Calabarzon, kumbaga ramdam na ramdam ho natin yung climate change na sinasabi. Bilang bagong Regional Director ho, ano ho yung bago nating strategy para mas maging safe ho at handa ho yung community natin pagdating ng sinasabing sakuna, Director? Nagkakaroon po tayo, Sir Jay, ng maigting na pag-ugnayan sa local government at tayo po ay ang ating direction din ay maging very active sa ating Regional Development Council
para madali po yung paghingi ng tulong doon sa ibang mga ahensya pagdating sa disaster risk reduction, ano. Mhm. And may dagdag ko lang din po, Sir Jay, isa sa mga tinututukan natin yung implementasyon ng Extended Producer Responsibility Act. Ito po ay related doon sa solid waste management and yung nature-based solution, no, for climate adaptation. Ito po ay isa sa mga nasa radar din ng ating sekretary at gusto nating implement dito sa atin sa Calabarzon, na kung Mhm. saan start na nga po tayo pagtulungan dyan po sa mga private sector saan ay naglalagay ng mga rehabilitasyon o nature-based solution project dyan po sa Upper Marikina. Mhm. At Director, maisingit ko lang din ho to. Isa ho dun sa mga napansin namin, yung mga madalas na idulog ho ng mga kababayan natin, yung hong usapin ng lupa at mga titulo, paano natin na mapapabilis ho yung sinasabing ma-streamline yung proseso para hindi ho natin na napag-aantay ng super tagal itong mga kababayan natin at gayon din ho sa mga maliliit na magsasaka, Director? Sa mga nakaripas pong panahon na Sir Jay, Mhm. actually pinabilis na po namin yung proseso, no. Umaabot na lang ho yan ng 120 days. Mhm. Naka-online po yan at computer based na kung saan ay makikita natin ano talaga yung status ng aplikasyon, ano. But lately, nagkaroon ho kami uli ng pagpupulong na kung saan ay ang gusto ng ating secretary ay mas mapabilis pa doon sa bilang ng 120 days yung proseso. Kaya palagay ko po in the coming week ay may lalabas pong Mhm. panibagong pulisiya ang department patungkol dito. And while wala pa po yung ganon, yung pong wala pa yung other policies na ilalabas para dito, ay ginagawa po namin na nag-start po nung EFL, ano, yung monthly na DNR permitting on wheels. Kasama po dyan yung land application na tinatawag natin. Mapapabilis po natin. At yan po ay per record ay talagang siguro inaabot ng 30 processes sa aming departamento yung nai-share namin sa bawat local government unit at saka sa mga komunidad. Director, meron ho kaming televiewers dito na sinasabing mabilis daw ho ma-develop po itong Calabarzon. Pero kaakibat niyan sinasabi, lumalaki rin ho yung problema sa basura sa ilalim ho ng inyong pamumuno. Paano nyo ho tutulungan daw ho itong sinasabing paano nyo sisitahin yung mga LGUs na hindi ho seryoso dito sa sinasabing solid waste management, Director? Alam niyo po, hindi naman namin kailangang sitahin dapat sila, no? Aha. Dapat alam po ito ng local government na responsibilidad talaga ng LGU yung tamang pagmamanage at pag-dispose of ng mga basura. Siguro po on our part ay patuloy naming paitingin yung yung koordinasyon sa kanila, no, para ma-remind sila doon sa responsibilidad na dapat nilang gawin and kung ano pa yung maitutulong namin technical para mas ma-improve yung disposal facilities nila. So Aha. mula po nung ako ay dumating dito, akin pong binibisita yung ating mga chief executive, yung ating mga legislator and even the governor para maiparating sa kanila na ang ating pong tanggapan ay bukas doon sa ano pamang partnership or technical na uh, technical know-how na pwedeng itulong ng department doon sa mga suliranin ng local government. Mhm. So, Sige. Sir Jay, doon po umiikot yung aming tulong sa kanila, makapagbigay ng tamang guidance at Mhm. technical assistance. Mhm. At talaga napakabilis ho ng oras. Panghuli na lang, Director, para ho dun sa mga nanonood at nakikinig ho sa atin sa mga oras na ito. Diyan ho sa rehiyon ng Calabarzon, ano ho yung mensahe o paalala nyo sa kanila para ho sinasabi nga maging katuwang nyo pagdating ho dun sa sinasabi nga pag-aalaga ng kalikasan, Director? Um, uh, Siguro po ang gusto ko lang iparating sa ating mga kababayan at kasama sa Dinner Calabarzon ay
gusto ko pong iparating sa kanila na bukas po ang aming tanggapan sa regional office, maging sa bawat regional office, sa community office. Bukas po kami na makapag tumanggap ng mga impormasyon patungkol sa mga nakikita nilang paglabag, kung mayroon mang paglabag, upang mabigyan kaagad namin po ng kaukulang pansin at kasagutan or aksyon na kinakailangan yung mga ipaparating po sa amin. Marami pong paraan para may parating sa amin, maging sa tawag, sa text, even email, ini-entertain po natin. Sa aming pong tanggapan ay inatasan po natin ang ating mga kasama na yung ganyang mga impormasyon na pinadadala ay agarang bigyan ng pansin.